Hello, good morning po. Yan, papuri sa ating Panginoon. At sa umagang ito, patuloy po tayong manambahan sa ating Panginoon. Lalatigit po sa oras din na ito, mga kapatid, ay papakinggan po natin ang kanya pong mga salita. Pero bago po ang lahat, maaari po tayo magsitayo po. Sa gayon, pangunahan tayo ng ating Panginoon. Let us pray. Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan, salamat po sa pagkakataong ito. At dalangin namin, O Diyos, ang patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng dunong upang sa ganon, Panginoon, ang mga salita na aming mapapakinggan ay magbigay sa amin ng pangunawa para sa buhay namin ito, maintindihan namin ang inyo pong kalooban. Salamat po, O Lord, sa pagkakataong ito, sa inyong papuri. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang dalangin. Amen. Yan, maaari na po na magsiupo ang bawat isa, mga kapatid. So, good morning po ulit. Yan. At sa umagang ito, pag-usapan po natin the cautions to fellowship or pag-iingat o di kaya babala sa pakikisama sa ating Panginoong Diyos. Not necessarily, mga kapatid, na may danger doon sa paglapit sa Diyos. Sa Panginoon. Kundi yung sa paligid, along the way, mayroong mga bagay na kailangan nating i-consider. At sa gayon, maintindihan natin ano yung buhay bilang isang Kristiyano at ano yung daan na nilalakaran ng bawat isa na makikita at ni mararanasan natin. So, gaya na sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 15 to 27, mga kapatid, inihahanda tayo ang ating sarili bilang isang Kristiyano, mananampalataya at susunod sa Panginoon na mayroong babala. Pagsama o nakikipag-ugnayan sa Panginoon. In 1 Peter chapter 5, verse 8, anong sabi po dito? Maging handa kayo at magbantay, na ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Ano ba ang gusto niya? Simula pa lang nung umpisa. Kasi kayo, may future kayo. May future tayo. O meron tayong hinaharap na maganda buhay o magandang buhay. Kasi nandito tayo sa pagkakataon na lumayo tayo noon sa Diyos at sa biyaya ng ating Panginoong Hesus, binigyan tayo ng pagkakataon para makapanumbalik sa Kanya at ngayon ay nanunumbalik tayo sa Diyos araw-araw. At may aantay sa atin na buhay ayon sa alinsunod sa utos ng Panginoon o sa kalooban ng Diyos na buhay na walang hanggan. So sabi ko nga, may future tayo. May hinaharap tayong magandang buhay. Kaya nga ang tanong natin, ano bang gusto niya? Kasi alam niya sa kanyang sarili, hatol na lang yung nag-aantay sa kanya. At syempre, bilang, sabi ko nga nung mga nakaraang, inggitero, at isa pa sa gusto niyang gawin, sirain talaga yung disenyo at mga nilikha ng Diyos at isa tayo doon. Minsan, nasira ang ating buhay, ating sarili, ang mundong itong ating ginagalawan, pero muling binalik ng Diyos. At muling ibabalik ng Diyos sa isang magandang katayuan. Sabi niya, darating ang araw, nalilipas ang mundo, ang lupa at ang langit, at magkakaroon ng bago. So, yun ang inihahanda ng Diyos. So, gaya na sinasabi natin, ang pag-ingatan natin, mga kapatid, gaya ng 1 Peter chapter 5, verse 8, maghanda tayo at magbantay. Ang paghahanda ay buhay. At ang pagbabantay, yun yung nakapaligid para silain ang bawat isa. Ang sila
sa mababaw na salita, yung parang tinisod para mapunta sa tawag dito, sa isang kapahamakan. So ang pagsila, yan ang gusto ng kaaway na madala ang mga tao sa kung saan siya dadalhin, sa kapahamakan. Maaring nagtagumpay siya, pero ang sabi ng Diyos, where is your sting, O death? Nasaan ang iyong tinik? Ba? Nasaan na? Sabi sa iba, tibo. Kamatayan. So, ang paraan na ibinabanggit nito na magiging babala sa bawat isa, dalawa. Gaya ng sinasabi ng 1 John chapter 2, verse 15 to 27, ito ang una, sabi doon, to love the world. Yan ang gusto ng kaaway, na mahalin mo ang mga nasa sanlibutan. At ang ikalawa, to believe, tama ba yung ano ko? To believe to the false prophets, o maniwala sa mga bulaang propeta, tagapagturo, at sa panahon natin ngayon ay mga pastor. mga nagtuturo ng salita ng Diyos, o di kaya ay mga nagtuturo ng maling katuruan o maling pananaw. So sabi niya, ang una ay ibigin ang mga bagay sa sanlibutan, at ang ikalawa paniwalaan ang mga sinungaling na mga tagapamahayag. Maaring hindi lang pastor, kundi sabi nga na, impastor. Impastor. Oh. Siyempre, di ba, mamaya mababasa natin. Kahit ang si Satanas, kaya niyang maging liwanag. Mag-anyo lang pala. Kaya niyang mag-anyong liwanag. Kaya sabi natin, mga impastor. I'm not saying any names, but malalaman niyo yan sa turo. So, hindi lang doon, kundi yung mga tao sa kanilang kaisipan na binabahagi ang mga damdaming pantao. Katulad ng, sige, respetuhin mo kasi tao din naman yan eh. And yet, anong buhay? Ang sinasabing respetuhin, kasi nangangalon niya, nagkakaroon ng ibang kabiyak sa buhay, ganon. At kung ano-ano pang mga kasalanan na itunuturo, hindi, dapat respetuhin natin. Si Jesus nga nagpo-forgive eh. Dapat kayo din ng mga Kristiyano, marunong din kayo magpatawad. Oo, sa kasalanan na babaguhin. Pero hindi yun sa kasalanan na ito tolerate. So nakita natin yung difference. So sabi nga, yun yung paraan ni Satanas para agawin kanya o tayo mula sa kamay ng Diyos. Sabi nga, two things we need to learn. First, how the world snatches us from the fellowship with God. Ang ginagawa ng Satanas, at para malaman natin, sinasabi niya, mahalin mo ang mga bagay sa mundo. At yung mga bagay na nasa mundong ito, ninanakaw ka doon sa pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. Mag-focus ka sa goal. Ang goal mo, payaman ka sa buhay. Ang goal mo, sige hanggang sa guminhawa ka. Ang goal mo, mga bagay sa mundong ito. That's love to the world. At yun ang gusto ng kaaway. At ang ikalawa, how Antichrist deceives everyone just to separate us from the fellowship with God. Dadayain ang bawat isa. Kahit Kristiyano ngayon, nadadaya. Halimbawa, ito na lang nakaraan. Di ba? Ito na lang nakaraan, yung mga, anong tawag din? Yung Halloween. May mga Kristiyanong nakikipag-celebrate pa sa Halloween. Oh, happy Halloween. Yung masaya ka, bakit ka masaya? Kasi Halloween, ano yung Halloween? Araw ng kamatayan, araw ng mga patay. Not necessarily yung mga namatay, kundi isang selebrasyon sa kamatayan. So sabi ng Kristiyano, happy Halloween, ating candy. And even, sabi ko nga, Christians deceive sa mababaw na aral na yon. But you celebrate Halloween
You the one who received life. Sino ang natuwa na nagkaroon ng kamatayan? Si Satanas. Sino ang nanglungkot nung nagkaroon ng kamatayan? Ang Diyos. O, Kristiyano ka, bakit mo sineselebrate? So, kung sineselebrate mo ang Halloween, nakikipag-celebrate ka rin sa selebrasyon ni Satanas. Kasi yun ang gusto ng kaaway eh. Deceiving even Christians. How the world snatches us. O paano na ang pag-ibig sa mundo ay ninanakaw tayo doon sa pakikipag-ugnayan or fellowship or relationship with God. Sabi dito, 3 ang sinabi ng kasulatan. Una, the lust of the flesh. Ikalawa, the lust of the eyes. At ang ikatlo, the pride of life. Ang pagnanasa sa laman, ang pagnanasa sa pamamagitan ng mata, at ang kapalaluan, kayabangan, pagmamataas sa buhay. So yun ang sinasabi ng kasulatan kung papaano kanya nanakawin sa Diyos. The lust of the flesh is any temptation or sin that appeals to our carnal and physical appetites. Yung lust of the flesh daw, yun daw yung temptation or tukso o di kaya kasalanan na magsasatisfy ng physical appetites. Even gluttony, kasalanan din sa Diyos. Bakit kamo? Bakit, Lord, ang sarap naman kumain, ha? Bakit pinagbabawal mo? Masarap nga kumain, sinisira mo naman yung katawan mo. Di sana katulad kayo ng mga kapatid na di gulay, di ba? Di prutas. Hindi naman eh. Kahit nga yung, sabi ko nga nung, dito ba yun? Or doon sa ano? Sabi ko, kahit nga yung paborito kong galunggong medyo kailangan mo rin pag-ingatan kasi walang kaliskis ang sabi ng Diyos, huwag kang kakain ng isdang walang kaliskis. Bakit ganon? Kasi yung germs ano? yung germs o bacteria, yan, thank you po, no? Medyo gumanda-ganda na. yung mga bacteria, direkta sa katawan ng isda. Pagkabili mo ng galunggong, lilinisin mo lang, lalagyan mo ng asin, tapos, diretso na agad. Hindi naman sa labas yung umaano na yung bacteria sa loob na mismo ng isda So sabi ng Diyos, huwag kayong bibili. Pasensya na po sa mga nagtitinda ng Pero hindi naman po ito patungkol sa kaligtasan. Kung gusto nyo pong kumain, sabi ko nga, ako nga, paborito ko ang galunggong Pwedeng 4 hanggang 5 galunggong ang pwede kong kainin Pero, ganyan pa man, sabi nga, yun ang sinasabi kasi napunta tayo sa appetites Pasensya na po kung nagugutom na po. So, sorry po. So, ang sinasabi dito, may iniingatan ng Diyos. Alam din naman natin ang baboy, di ba? Hindi yung pag nasobrahan lang, kundi talagang sinabi ng Diyos na huwag, lalo na sa Old Testament. Kaya lang, syempre, tayo, by grace na, pumapatungkol na tayo sa kaligtasan. Pero yun nga iniingatan ng Diyos, yung sarili natin. And the world, o yung mundo, hindi kumain ka ng anli, mura pa. Hindi ka ba sinasabi para sa inyo lang? Pati tayong lahat ay natututo. Bakit ka mo? Kasi ganoon tumakbo ang mundo. Sabi ng Nightfall ata yun. So how, ano ba yun? Yung sinabi ko, yung only will deceive you. So ganoon ang sinasabi. So it is any sin that gives people sinful pleasure and attempts to satisfy our emotional senses and physical desire through sin. Mga halimbawa nito, mga sexual sin, fornication, adultery, homosexuality, etc. Minsan pa, mga example nito, drug addiction, alcoholism, yan, sabi ko nga, gluttony, physical violence, and materialism. Gossip, idolatry, at yung iba pa. So, hindi, okay lang naman di ba? Dahil may halimbawa, sa materialism,
Isang bagay na ibinagbabawal din sa kasulatan. Sa ganon, sabi nga, ayon sa sinasabi nito, yun yung gustong ipaunawa sa atin ng bagay sa mundong ito. Hanggat mayroon, sige, bumili. Diba? Hanggat pwedeng kumain, sige, kumain. So in 1 John chapter 2, verse 17, binigyan tayo ng pangunawa, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. So matatapos naman lahat yan eh. Kahit nga ang buhay kung ang buhay natin mayroong katapusan di lalo yung mga bagay na mayroon dito sa mundong ito. Kahit pera sa G, nagkakaproblema na. Sabi, doon ka na lang sa pay, M. Di ba? Bakit? Kasi daw, ganito, ganyan. Kasi, hindi hindi permanent. Temporary talaga. At nagkakaroon ng malfunction, kumbaga, sa mga creation ng tao or mga ginawa ng mga tao. So, lust of the flesh, according to Galatians chapter 5, verse 5, verse 19 to 21, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit-galit, kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang mga katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So, gaya ng sinasabi natin, may mga, tiyakin ninyo at tignan ninyo ang inyong sariling buhay, mga kapatid. May mga bagay sa mundo natin, sa buhay natin, na nadaya tayo. Physically, emotionally, sabi dito, kahit yung mga appetites, emotional senses, physical desire, may mga bagay na nadadaya na tayo. Hindi lang natin alam. So, ang hatol ng Diyos, sino man ang gumagawa ng ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So, hindi ako ang nagsabi. Ang Diyos mismo ang nagsabi sa atin. At kung sinabi yun ng Diyos, tapos ginagawa din natin, paano mo ma-excuse ang iyong sarili sa Diyos? Gayong sinabi na ng Diyos na babala. Na huwag kang dadaan dyan. Huwag mong isasabuhay yan. Di ba? Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para, sabi ng 1 Corinthians 6, ang pagkain ay para sa tiyan, at ang tiyan ay para sa pagkain. Di ba? Gaya ng sinasabi ng kasulatan, at gaya din ng kaisipan natin, hindi, pakabusog ka. Kaya nga minsan, nagiging cautious din ako tumataba ka, Brother Larry, parang gusto ko nang pumayat pag baka nasa sobrahan lang, di ba? Ay, hindi lang po yan, muscles. So, sabi ng kasulatan, sabi ng iba, actually, hindi ng kasulatan, sabi ng iba, yung pagkain ay sa tiyan, o para sa tiyan, at ang tiyan ay para sa pagkain. Pero sabi ni Pablo, totoo yan, pero parehas sisirain ng Diyos ang mga ito. Para saan ang katawan? Ang katawan ay hindi para sa immoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Diyos. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. So yun naman ang purpose ng Diyos. Ang purpose ng pag-ibig sa sanlibutan ay para masira ang ating sarili. Hindi lang yung physical states or katawan, kundi yung emotion, yung ating isipan, o yung ating pagkatao mismo. Di ba? May hindi ka lang nakuwang bagay, ni yung mga pangarap mo, hindi mo makamit pa, apektado yung sarili natin. Pero ang sinasabi ng Diyos, yung buhay mo sa akin. Kahit wala yung mga bagay na yan, pero nasa akin ka, ano ang buhay mo? Kumbaga parang satisfy. Kompleto. May mga bagay ka nga niya, tignan nyo,
May mga mayayaman, bakit naghahangad pang yumaman? Bakit dumarating sa puntong sila pa mismo yung nandadaya? Bakit dumarating pa sa puntong sila pa yung nagnanakaw? Bakit? Kasi ganoon yung tinuturo ng mundo. Ganoon yung pag-ibig sa mga bagay sa mundo. Pero ang isang taong may takot sa Diyos, yung alam niya sa sarili niyang, without God, I am nothing, kahit wala siyang mga bagay na yun, o nasa mga bagay sa mundong ito, pero alam niya may relasyon siya sa Diyos, masaya siya. Tama yung pamilya, sama-sama, sardinas lang. Minsan nga kahit wala ano yan mga kapatid, pansit, Lucky Me. Lucky Me lang ulam ninyo sa buong magkatong hapon, nyo pa, pinagsasaluhan nyo pa, pero masaya kayo. Bakit? Kasi nandun ang Panginoon. Mababaw. Pero yung kababawan na yun, hindi natin, minsan, naisasabuhay. Di ba? Nababaw na pangunawa sa atin. Kumbaga basic. And yet, yung basic needs natin na nasa Panginoon, yun yung nakakalimutan natin. Gusto nating mag-extend doon sa boundaries. Yung buhay nga na nasa Panginoon, minsan kulang pa eh. Tanungin niyo po ang inyong sarili. Sa isang araw ba nakapagbasa kayo ng Bible? Basa lang muna. Nakabasa po ba kayo ng Bible sa isang araw? Nakapakinig po ba kayo sa isang araw? Bakit minsan, kung hindi, bakit mas abala yung sarili mo sa mga bagay na nauubos? Sabi ng kasulatan, mawawala yan eh. Pero yung relasyon mo sa Diyos, walang hanggan yan. And yet, yun yung nakakalimutan mo. So sabi ng 1 Corinthians, iniingatan ng Diyos yung katawan mo o yung sarili natin. Having this kind of mindset, mga kapatid, mostly, yung ganitong kaisipan, sabi nung iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Karaniwan sa mga taong nagsasabi niyan, sila yung mas madalas nangangamba sa kinabukasan. Yung kakainin nila, yung kailangan nila, sila yung madalas natatakot. Sila yung madalas nangangamba. Sila yung madalas na nag-worry o alalang-alala sa kinabukasan. Pero ang isang taong mayroong kasiyahan sa Panginoon, araw-araw nagpapasalamat sa Diyos. Mapagpasalamat ka ba araw-araw? Amen. O Lord, wala akong ganito. Wala akong ganyan. Kasi doon mo makikita kung dinadaya ka na ba o nagmamahal ka na nga ba sa mga bagay sa mundong ito o nagmamahal ka sa Diyos. Kaya na sinasabi sa pangalawa, the lust of the eyes. The lust of the eyes includes visualizing and fantasizing about things God has forbidden us from thinking about it. Yung mga bagay daw na iniisip natin at yun na nga yun. Yung mga ini-imagine, ba't kasi fantasizing tong mga ini-imagine, na ayaw ng Diyos na i-imagine mo sa iyong isipan about coveting or pag-iimbot. Ano pa yung mababaw sa pag-iimbot? Pagnanasa sa bagay na hindi sa'yo. And desiring to look at something that you should not be looking at. The lust of the eyes also involves seeing and desiring something that does not belong to you but belong to someone else. Yung gusto mong makuha ay yung bagay na nasa ibang tao. Kasi nga hindi ka nasasatisfy, hindi ka nasisiyahan. Actually, yung tatlo na ito, katulad, binahagi ko na rin yan, halos katulad yan yung sa Garden of Eden, yung pagtukso kay Eva. Parang masarap ata sa panlasa tong prutas na to hindi ko pa sinasabing apple Parang masarap ata ito ang ganda sa paningin. Yan din, di ba?
nagandahan sa bunga si Eva. Pero tanungin mo, ilan yung mga puno na maraming bunga sa paligid niya, maliban dun sa punong pinagbabawal? So anong ibig sabihin? Maraming resources ang binigay ang Diyos at isa ang pinagbawal. Pero dahil sa pagnanasa ng katawan, ng mata, ano sabi doon? Mas ginawa niya pa yung ipinagbabawal. Ang dami nang binigay sa iyo ng Diyos, bakit hindi ka pa masiyahan? Di ba? Ba't parang hindi ka pa satisfied? May binigay na ang Diyos. Ang dami sa paligid mo. Yung pinagbabawal niya, yun pa yung ginawa. Kaya kita nyo, sabi nga, isa sa mga biroan namin, tawag dito, pag nag-live daw, lagay mo, wag pindutin kung ayaw mong ma-bless. Ano ang gagawin ng tao? Pipindutin. Ano kaya ito? No. Ba't kaya bawal pindutin? Pinindot mo na. Ganun daw ata no. Kapag bawal, lalong ginagawa. Sabi ng Diyos, wag. Ano kaya yun? Parang ganda, Parang nakakabusog. O ganun tayo. Kulang ang binibigay ng Diyos na provision sa atin. Kasi nga, hindi ka nasisiyan. Sabi ko sa isang note ko, from the start, you compare the things you have. O sa simula pa lang na kinumpara mo yung mga bagay na mayroon ka, doon na magsisimula ang kakulangan ng pagpapasalamat o kasiyahan sa mga bagay na mayroon ka. Pag sinimulan mong ikumpara. So, gaya ng example natin, halimbawa, the lust of the eyes, pornography, coveting other people's possessions, erotic and adulterous fantasies, the visualization and desire to receive forbidden things. So, sabi nga ng Ecclesiastes chapter 2, verse 10 to 11. Ito si Solomon. At si Solomon, napakadami niyang ginawa sa buong buhay niya. Napakadami niyang kinamal. Inangkin or binili o binuo o ginawa sa buong buhay niya. Siyempre, napakayaman niya eh. Sabi nga ng biroan namin, anong tawag dito? Mayaman na tayo, pera na lang ang kulang. Eto mayaman na, may pera pa. Ano sabi ni Solomon, para sa ating ikauunawa, in Ecclesiastes chapter 2, verse 10 to 11, wala akong ginustong hindi ko nakuha. Siyempre, isang hari, marunong o matalino, lahat ng mga bagay ay nasa kanya. Successful. Pero sabi ni Solomon, wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. Anong sabi natin mga kapatid? Bibilin ko to kasi feeling ko, deserve ko. Parang deserve, lalo na 13-month pay na mga kapatid. Ay, naka. Bibilin mo na yan. Deserve mo yan. Yan ang sinabi ng kasulatan. Ganun din sa Solomon. Binili ko to. Kasi deserve ko to. Ayun sabi niya, ito yung pinakagantimpala ng pinagpaguran ko. Pero may pagkatapos Pagkatapos, inisip kong mabuti yan. Yan yung kulang. Yung inisip mong mabuti yung ginawa. Kailan nag-iisip ang tao? Kapag, gaya ng sinabi, kahit ito matalinong tao na to yung ginawa. Yung matapos niyang gawin. O kaya hindi niya sinabi, inisip ko muna bago ko gawin. Pinagdesisyonan ko muna ng matindi. Ipinanalangin ko muna sa Diyos. Pero ano sinabi niya?
Inisip ko mabuti ang mga ginawa ko. Tapos na. Tapos na nangyari. At ang pagod na aking pinuhunan. So parang kinumpara niya or tama ba na ganito yung nangyari? So nakita niya, sabi, nakita kong ang lahat ay pawang walang kabulot. Sa lahat ng nakuha niya, ang conclusion niya, parang walang kabuluhan ng lahat. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Pero alam niyo mga kapatid, sa pinakamayaman na sitwasyon ni Solomon, isa ang hindi niya nakuha. Ayon sa kasulatan, isa yung hindi niya nabili. Isa yung hindi niya nakuha sa buong buhay niya. Sabi ni Solomon, wala akong ginustong hindi ko nakuha. Totoo yun sa akala mo. Nakala mo lahat nakuha mo, pero meron kang hindi nakuha. Sabi ng Matthew chapter 6, ano sabi ni Jesus? Huwag kayong mag-alala sa inyong kakainin, sa inyong dadamitin. Tignan ninyo ang halaman sa parang, sabi ng Panginoon. Anong kasunod doon? Kahit si Solomon ay hindi nakapagdamit ng ganitong kasing ganda. So sabi ng kasulatan, kahit gaano kayaman, ang sitwasyon na mangyayari sa buhay mo, mayroon at mayroon ka pa rin hindi makakamit. Kahit ikaw ang pinakamarunong, ikaw ang pinakamayaman, ikaw ang pinaka-successful, kahit 1,000 pa maging asawa ng isang tao, hindi ko sinasabing Kristiyano, 1,000 pa maging asawa ng isang tao, and yet, mayroon at mayroon ka pa rin hindi makukuha. Ito, physical. Sabi ni Jesus, sabi ni Solomon, nakuha ko lahat. Walang ginusto ko na hindi ko nakamit. Sabi ni Jesus, mali ka kapatid. Mali ka brother. Sabihin ko, mali ka Solomon. Halimbawa, sabihin ko. Kasi sabi ni Jesus yung bulaklak sa parang, hindi ka nakapagdamit ng kasing ganda nun. Akala mo maganda na yon. Pero hindi, akala mo maganda na yung nasa iyo, pero hindi pala. Yeah? And the pride of life is the temptation and desire for power, personal recognition, and personal glory. Yung gusto mong maging sikat ka, yung kapangyarihan ay gusto mo, diba? Kaya ngayon, ang daming gustong tumakbo na mga Bakit? Okay sana kung maganda yung yung, anong tawag dito? Yung layunin. Diba? Pero kung dahil sa kapangyarihan or kilalanin ka ng mga tao, kahit ngayon sa mga TikTok, Facebook, diba? Para ma-recognize lang ng mga tao, sige gawin mo lahat. Kumain ka ng kumain, tumambling ka ng tumambling, kahit maghubad ka, gawin mo for personal gain. Para sa buhay, may marating ka. O kahit pagsusugal. May nakita kong post, nakalagay doon, katas ng scatter. Okay sana Okay sana kung umangat ka sa buhay nang mayroong magandang ginawa. Kaya lang nagsugal ka yun ang ayaw ng Diyos Oo nga, katas nga yan ng scatter. Kumbaga, yung ipinagbabawal ng Diyos, ginawa mo din. Wala din yun. Yung iba, katas ng, panlalait. Ganyan. Bakit daw? Kasi nung bata-bata pa siya, talagang dinadown siya ng family niya, wala kang mararating sa buhay. Pinagpursigihan ng tao para mapahiya yung mga kamag-anak niya. So tama kaya ang layunin? Yun ang sinasabi natin. Diba? Pero wala po akong binabanggit. Tayo yung makakaalam nito at yung maaabot ng life natin. Diba? So the pride of life is also when someone believes he or she is better or superior than others based on acquired material possession, social status, education, and the like.
So kapag, para si Brother Larry, ako kasi madalas ako makaka-encounter ng mga talagang may mga ganitong ugali eh. Kapag si Brother Larry, napansin din nyo, okay po, isa lang ibig sabihin nun. Nakikilala ko yung naamoy kita. Ibig sabihin, may ganun kang klaseng attitude. May ganun kang klaseng pagkatao. Hindi mo tinatanggap ang kasalanan o pagkakamali mo na nagmamataas ka. Diba? Kasi hindi naman hindi doon sa tao, kundi doon sa attitude na pinapakita niya, yun yung ayaw ko lang. Pero wala namang halaga kung, ngayon, kung gusto mo o ayaw mo, di ba? Pero ang sinasabi natin, mga kapatid, kung minsan yun yung pride of life. Yung gusto mong maging better to other person based on material possession, social status, education, and the like. O ano pa man. Di ba? Sabi ko nga, ulitin natin, kahit yung pinakamarunong na tao, pinakamayaman na tao, di nagkaroon ng kasing ganda ng bulaklak. Anong gagawin namin, Brother Larry? Ang sinasabi ng kasulatan, bumalik ka sa Diyos. Pag-igtingin mo yung buhay sa Panginoon. Para sa ganon, hindi ka maagaw sa pag-ibig sa Diyos. Sabi ng Matthew chapter 19, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. So, ganun pala yung pag-iipon. Sabi doon, mag-impok kayo ng inyong kayamanan sa langit. Na dito'y walang naninirang tanga at ng kalawang. Diba? So, ganun pala. Yung pag-iipon ng, ibig sabihin, ng mabuting gawa. Diba? Pagkatapos, sabi ni Jesus, bumalik ka, sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ito yung sinasabi natin. Ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga bagay na material sa mundong ito, hindi pwedeng mangyari. Hindi pwedeng lalaki ka at the same time babae ka. Hindi pwedeng babae ka at the same time lalaki ka. Hindi pwedeng nanay ka at the same time tatay ka, maliban lang sa sitwasyon o sa May kanya-kanya tayong sitwasyon na tinanggap sa Diyos. Hindi rin pwedeng sabihin mong nagpupuri ka sa Diyos at nilalait mo yung kapwa mo. Hindi pwedeng nagsasabi kang katotohanan pero gustong-gusto mo rin ang magsinungaling. Hindi pwedeng dalawa sa buhay ng tao. Hindi pwedeng nagpupuri ka sa Diyos at inahamak mo ang tao. Hindi pwedeng mahalin mo ang Diyos at mahal mo rin ang mga bagay sa mundong ito. Kasi may ipagpapalit ka. Totoo yun. Ipagpapalit mo ang Diyos sa pagmamahal sa mga bagay na yun. Pero ang isang taong nagmamahal sa Diyos, kaya niyang ipagpalit ang mga bagay na yun para sa Panginoon. So loving the things in this world is forgetting that life is not about anything the world had. So, ang pag-ibig sa mundo, pag minahal mo daw ang mundo, makakalimutan mo na ang buhay ay hindi pala patungkol sa mga bagay sa mundong ito. Sabi ni Jesus, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang pag-aari. Ano pa sa sumunod? Noong Matthew chapter 6, sabi niya, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi ukol sa pagkain, sa damit, o sa inyong titirhan. Hindi doon nung umiikot ang buhay ninyo. Tanungin ko po kayo, binigyan po ba kayo ng buhay ng Diyos? Wait lang po, may kumakatok. So, tanungin ko po kayo mga kapatid, binigyan po ba tayo ng buhay ng Diyos para kumain, uminom, magdamit, at manirahan lang sa mundong ito? So, hindi. Kasi may layunin ng Diyos sa buhay natin. Kaya sinasabi ng Diyos, mag-ingat ka. Kasi yung buhay ng tao, hindi nasusukat sa dami ng pag-aari.
Mayaman ka nga. Matapobre ka naman, mayaman ka lang. Di ba? So, ang sinasabi ng kasulatan, mag-iingat sa atin, mag-iingat tayo na baka tayo'y nakawin, o ang puso natin, o ang isip natin, o yung buhay natin na lumalago sa relasyon sa Diyos. Bagkus, ayon sa kasulatan, focus your life to Jesus. Fix your eyes in Jesus. Diba? The world teaches you to focus on those things that will never satisfy your soul. Ang gusto ng pag-ibig sa mundo, mag-focus ka sa mga bagay na yan. Pero mapapansin mo, hindi ka pa nasisiyahan. Mayroon ka na, hindi ka pa masaya. Kapag ganun na, kapatid, kapag ganun na nararamdaman at naiisip ninyo o natin, maggunos dili ka. Humingi ka ng kapatawaran na sa Diyos. Kasi meron na pala tayong puso na pag-ibig sa mga bagay sa mundong ito. So be cautious what the world offers you, at baka makalimutan mo ang Diyos. So how Antichrist deceived everyone? Paano naman tayo madadaya? According to Matthew chapter 24, verse 24, sapagkat lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw. Kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos, kahit ang mga Kristiyano, dadayain. Dadayain ang hindi naniniwala sa Diyos, dadayain ang mga may paniniwala sa Diyos pero walang hindi nakikipagrelasyon, at dadayain ang mga naniniwala sa Diyos na may relasyon sa Diyos. So lahat yan dadayain ng Antikristo. Nasabi pa, kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos, tandaan ninyo, pinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Sinabi ko na sa inyo yan, sabi ng Panginoon. Sinabi din ni Juan, itong sumulat itong 1 John, alam niyo kung kailan nasulat itong 1 John? Sabi niya, according sa sa mga marunong, AD 90 or 90 in the year of the Lord. Ngayon is 2024 in the year of the Lord. So 90 pa lang, o first century pa lang, sinabi na yan. Sinabi na ni Jesus, sinabi na ni Juan, sinabi na ng mga kilala nyo, mga pastor, at sinabi ko na rin, o binahagi ko na rin po sa inyo, na, sabi ng kasulatan, ililigaw tayo ng mga yon. So kahit Kristiyano ka, lalo nga kung Kristiyano kang may masugid na pakikipagrelasyon sa Diyos, lalo ka pang tutuksuhin, lalo ka pang pahihirapan, lalo ka pang gustong ilayo sa Diyos, di ba? Sabi nga, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, una, dadayain ka niyan sa turo. So kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kapag dumating sa punto, meron kayong karapatan. Kahit hindi nyo na ako kausapin. Kapag dumating sa puntong mali na yung tinuro ko at ililigaw ka na kayo at dadaling ko kayo sa kapahamakan, huwag na kayong magkatubili. Brother Larry, ito na po yung ninyo, huling love gift ninyo. Kung dumating yon. Pero kung hindi, sama-sama tayo, di ba? Pero may mga taong manliligaw. Hindi manliligaw pwede din. Manliligaw na, di ba? Nadayain ka, di ba? O kaya, manliligaw na dadayain tayo. Ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo'y dumating bilang tao. So, totoo, tao si Jesus sa atin. Tao si Jesus at siya'y Diyos din. Kaya lang, ang sinasabi dito, hindi sila naniniwala na dumating ang Kristo bilang tao o hindi nagkatawang tao. Di ba? Kasi may turong ganun hindi ko lang alam kasi hindi ako magaling dyan sa sa mga religions na yan Pero sabi nila, hindi pwede magkatawang tao ang Diyos kasi makasalanan ang katawan. Tama ba, brother? Sa religion, sa word religion na tinutukoy. So ang tinuturo nila,
ang katawan ng tao masama. Ang Diyos ay mabuti. So, hindi pwedeng maging ganon. So, dadayain kayo nun. Ang ganong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Gaya ng pinaniniwalaan natin, ang Panginoon ay 100% tao at 100% Diyos. Di ba? Siya'y Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya tao lang. Siya'y Diyos na nagkatawang tao. Kahit siya'y nasa katawan ng tao, siya'y Diyos. So, sino ang sinungaling kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo? Meron namang naniniwala na si Jesus mabuting guro. Di ba? San ba yun, mga kapatid? Some say you're just a good man. Some say you are wise. Some say you were in the game. Ang taas kasi nun eh. But I say you are God. You are my God. Ayun, I will shout your fame through all the earth. I will lift your name on high. Wag na, tama na yan. Hanggang doon lang tayo kasi yun lang yung sinasabi ko eh. So sabi na, yung sabi ng ibang turo, tao ka lang. Sabi ng ibang nagtuturo, mabuting propeta ka. Sabi ng ibang nagtuturo, namatay ka na, hindi ka na nabuhay. Pero sinasabi natin, tayo na mga Kristiyano na naniniwala sa katotohanan, siya'y hindi lang tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. Siya'y hindi lang mabuting guro, siya'y mabuting pastol. At siya, hindi lamang siya namatay, kundi namatay siya at muling nabuhay at darating ang araw, babalikan ka niya. Yeah? So, kaya lang, may mga mandadaya talaga eh. Kaya nga sabi, magbantay ka ha. Baka mamaya, oo nga na, parang wala namang masama doon. Hindi po. So, ang sino mang kumikilala sa akin, kasi ganito ka-importante yan, mga kapatid. Sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harapan ng mga tao, ay ikakaila ko rin naman sa harap ng aking amang nasa langit. Ganon ka-importante. Yung kilalanin ang Panginoon, yung kilalanin ang Diyos, yung kilalanin ang tagapagligtas. Kasi darating ang punto, dito sa mundong ito, kapag ipinagkaila mo, ngayon na Kristiyano ka, pinagkaila mo ang Panginoong Hesus, kahit tumanggap ka ng kaligtasan, pero sabi ng kasulatan, kung ginaila mo ko, ikakaila din kita. So yung mga tinanggap ninyong kaligtasan, at sabi nga natin, tinanggap natin na ating Panginoong Hesus sa ating buhay, see to it, na hindi dumating sa panahong ikaila mo ang Panginoong Diyos. They will deceive us through miracles, wonders, and signs. Darating ang araw, yung mga hocus-pocus darating. Sapagkat lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala, mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. So kapag nakakita kayo ng mga hocus-pocus na o mga miracles kuno nila, malalaman niyo kung sa Diyos yan o hindi. Pero hindi ko po kasi sinasabing walang ginagawa ang Diyos ng mga miracles. So everything is a miracle sa atin di ba? Pero yung para sabihin sila yung tagapagligtas, sila na yung Kristo at magliligtas ng ating ng ating buhay, pumirma ka na lang, baka naman po, di ba? Yun yung mga pamamaraan para tayo ay dayain. So ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Sabi doon, sige po, 2 Corinthians chapter 11, gaya na sinabi, hindi ito katakataka. Yan, gaya na sinabi ko kanina, sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya, hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahihinatnan
ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So, hindi ito pwede kasing mandaya sa pamagitan ng magandang salita. Diba? May mga babae na daya ng mabubokang, mabulaklak ng mga salita ng mga lalaki, di ba? Pero, may mga Kristiyano na sana huwag madaya ng kasinungalingan, ng magagandang mga salita. So, sa atin po, siguro sa pagtatapos, paalala sa bawat isa, ayon sa 1 John chapter 2, verse 20, ngunit kayo'y pinahira ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Itinuro na sa inyo. Sabi ng kasulatan, walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ang mga itinuro ng kasulatan ng salita ng Panginoon ang siyang mag-iingat sa atin para manatili sa katotohanan. Walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Kung may mga bagay na hindi pa rin tayo hanggang ngayon naintindihan sa kasulatan, huwag ka agad mag-doubt. Huwag ka agad magtaka. Huwag mo agad anuhin ang Diyos. Panalangin mo, maintindihan mo. Umanap ka ng mga tao makakapagbigay ng paliwanag nun. Sa ganun malaman mo yung katotohanan. Kasi hindi naman talaga lahat maintindihan ang nasa kasulatan. Hindi ko rin sinasabing lahat na nag-aaral naiintindihan ang nasa kasulatan. Pero meron ang Diyos na mga lingkod na nagtuturo ng katotohanan. Diba? So sabi nga, manatili sa inyo ang inyong narinig, buhat ng pasimula. Kung anong tinanggap ninyo na katotohanan, manatili kayo doon. Kung maganda yung mga turo nila, kasi ngayon hindi na yung hindi na kasi binabatayan yung katotohanan Kung minsan, yung puso di ba? Ay, na-touch yung heart ko sa message ni pastor. Di ba? Ay, nakaka-encourage yung message ni pastor. Ay, nakaka-boost ng spirituality yung message nila. Minsan nga parehas lang naman yung English, ay yung Tagalog ko sa sinasabi nilang English Amen! Mga ganyan pa Pero sabi ko, parang sinabi ko rin ata yun. Wala naman nag-amen doon. Ibig sabihin, minsan maganda lang yung pagkakasabi, pero parehas lang naman. Kasi nabobola tayo ng magaganda